dark energy na pumapaligid sa buong silid. Higit na mas malakas ang aura at makapangyarihan dahil ito ang pangalawang hari ng Goblin Dungeon, isang level 25 legendary grade boss. Matapos mapatay ang dating Goblin King, ang bagong pinunong ito ang pumalit. Nang makita nila ang maalamat na grade level 25 boss, naging kabado at alerto ang mga miyembro ng koponan ng ating bida dahil ito ang unang pagkakataon nilang makaharap ang ganitong kalakas na kalaban. Sina Wei Taizin, Tang Lingxi, Song Xialan, at Xiao Ran ay nagbigay ng kanilang lahat, ngunit walang pinsala ang naidulot sa bagong Goblin King. Kaya't napagpasyahan ng ating bida na ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang Angel Divine Physique mula sa kanyang angelic bloodline. Agad na puno ang silid ng maliwanag at dalisay na aura ng kanyang angel form. Nagniningning ang kanyang katawan sa maladyos na enerhiya, at ang kombinasyon ng banal at yelong kapangyarihan ay kumalat sa buong silid, na nagdulot ng matinding pagkamangha sa lahat. Sa pagpapatuloy ng kabanata, lumala ang kahirapan ng kaharian, at si Housemaster Wu ang nasa likod ng lahat ng ito. Inamin niya kay Miss Su, sadyang tinaasan ko ang antas ng kahirapan upang subukan ang kanilang kakayahan. Nang marinig ito, natarante si Miss Su at agad na nagtanong, sobrang taas na nga ng kahirapan ng boss. Kailangan mo pa ba talagang dagdagan ito? Hindi nag-atubili si Housemaster Wu at seryosong tumugon, oo tama nga na pambihira na ang kanilang lakas, ngunit hindi tayo dapat maging kampante. Marami pang ibang universidad ang may kani-kanyang henyo, at sa darating na exchange competition, ang mga pinakamahuhusay na kalaban nila ay manggagaling sa Modo at Qingjing University. Ang mga henyo mula roon ay hindi basta-basta. Kailangan nilang maranasan ng pagkatalo upang maunawaan ang kalupitan ng tunay na kompetisyon. Nang marinig ni Miss Su ang mga salita ng Housemaster, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, pagkatalo. Mukhang minamaliit mo si Joey, Housemaster. Buo ang tiwala niya kay Joey, ngunit nauunawaan din niya ang mga alalahanin ni Housemaster Wu. Lalo't hindi pa nito nasasaksihan ng personal ang lakas ni Joey. Sana nga mapatunayan niya na mali ako. Sagot ni Housemaster Wu, bagamat puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig, may bahid ng pag-asa na magkamali siya, na si Joey ay higit pa sa kanyang inaasahan. Samantala, sa sandaling pumasok ang ating bayani sa kanyang angel form agad na napako ang tingin ng Goblin King sa kanya. Nakangiti itong nagsalita, napaka-interesante, naging makintab na ibon ka na ngayon. Huwag kang mag-alala, kahit pa ginagamit mo ang lahat ng kasanayan mo, isa ka pa ring maliit na bata sa harap ko. Ang mga mata ng Goblin King ay kumikislap ng paghamak, tila hindi talaga ikinababahala ang pagbabago sa anyo ng ating bayani. Subalit sa kabila ng mga insultong ibinabato, nanatiling kalmado si Joey. Lumulutang siya sa ere, napapalibutan ng banal na liwanag, at tumugon ng malamig, kung yan ang tingin mo. Kasabay ng kanyang mga salita, mabilis siyang lumikha ng isang malakas na energy ball na tinatawag na Shining Pulse, nagliliwanag ito ng nakakasilaw na kapangyarihan. Walang alinlangang inilunsad ni Joey ang kanyang atake patungo sa Goblin Boss, na naging dahilan ng pagkislap ng buong silid sa sobrang lakas ng enerhiya. Nang masaksihan ng Goblin King ang paparating na nagniningning at makapangyarihang atake, sumiklab ang galit nito at sinabing, masyado kang mayabang. Isa ka lamang hamak na nilalang na nangangahas humarap sa akin. Nilakihan pa ng Goblin King ang kanyang tindig. At sa isang iglap, inilabas nito ang sarili nitong mabangis na atake, isang Apocalypse Meteor Fire na nagbabadyang lunukin ang buong silid sa lagim. Nagkulay pula ang kalangitan ng kwarto at bumagsak ang mga nagbabagang meteor mula sa itaas na parang ang buong silid ay guguho. Nagbanggaan ang dalawang malalakas na enerhiya at ang pagsabog na sumunod ay napakatindi. Yumanig ang buong silid habang ang mga naglalaban ng kapangyarihan ay nagpalitan ng puwersa at naramdaman ng lahat ang malakas na pagyanig na dulot ng salpukan. Ang bawat alon ng enerhiya ay tila nagbabanta na wasakin ang lugar. Walang ibang nagawa ang mga kasamahan ni Joey kundi subukang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa epekto ng pagsabog. Nagtatayo sila ng mga magic barriers at sumisilong sa likod ng mga haligi upang hindi madamay sa labanan.
Nang mawala ang pressure, si Song Xialan, na nanunood mula sa likod, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Labis siyang nagulat sa nakitang kapangyarihan ng kanilang leader. Ito ba ang tunay na lakas ni Joey? Tahimik niyang tanong sa sarili. Unti-unting pumapasok sa kanyang isipan na sa simula pa lamang, hindi sila kailanman naging pantay sa lakas. Sa tabi niya, nagtanong si Song Xialan kay Xiaoran, nakita mo na bang ginamit ni Joey ang anyong ito dati? Saglit na natahimik si Xiaoran, saka tumugon, hindi pa. Unang pagkakataon ko rin itong makita. Mukhang seryoso si Brother Joey sa laban na ito. Sa isang banda, matapos sirain ang pag-atake ni Joey, galit na sinabi ng Goblin King, ito na lang ba ang mayroon ka? Kahit anong pagbabago mo sa hitsura mo, hindi ka mananalo. Nang marinig ito, ngumiti ang ating bayani at sa isang mabilis na galaw ipinalabas ni Joey ang kanyang susunod na pag-atake. Ang Holy Light Chain. Ang mga tanikala ng liwanag ay biglang sumiklab mula sa kanyang mga kamay, nagliliwanag ng napakatingkad na dilaw na liwanag na halos masilaw ang lahat ng nakapaligid. Sa loob ng ilang segundo, bumalit ang mga ito sa katawan ng Goblin Boss, mahigpit na pinulupot mula ulo hanggang paa, na nag-iwan sa halimaw na walang kalaban-laban. Sa bawat pag-kiss slot ng Goblin Boss, tila mas humihigpit ang mga tanikala, pinaliliit ang espasyo ng kanyang paggalaw, hanggang sa tuluyan na itong hindi makakilos. Ang Goblin King, na nakagapos sa makapangyarihang Holy Light Chain, ay walang humpay na sumusubok na palayain ang kanyang sarili. Nagiging mas desperado ito habang unti-unting napagtanto na nabigo siya. Ang labis na pagkabigla ay naging malinaw sa kanyang mga mata habang siya ay natatakot sa kapangyarihan ni Joey. Nang malaman ang takot ng Goblin King, nagpa siya ang ating bayani na gawing mas mahigpit ang pagtali sa kanya. Nagsimula siyang maghanda para sa kanyang susunod na pag-atake. Si Joey ay nagbubuhos ng lahat ng lakas at kahusayan niya upang tiyakin ang pagkakamit ng tagumpay sa laban na ito. Kumuha siya ng malalim na paghinga at lumikha ng isang malakas na sibat ng enerhiya, ang Spear of Triumph. Ang sibat ay tumama ng diretso sa Goblin Boss, at ang pagsabog na dulot nito ay bumiyak sa hangin, kumakalat ng malakas na alon ng enerhiya sa buong lugar. Ang tunog ng pagsabog ay tila umabot sa kalangitan, na nagdulot ng matinding pagyanig sa paligid. Ngayon, ang sitwasyon ay nagsimula ng magbago. Kanina, ang Goblin Boss ang nag-atake ng apoy, ngunit ngayon ang ating bayani ay handa ng maglunsad ng kanyang sariling pagsabog ng apoy. Gumawa siya ng isang magaan ngunit napakamapinsalang firestorm attack. Ang naglalagablab na apoy ay umikot sa Goblin Boss, nagsunog sa kanya at nagdulot ng matinding sakit. Ang Goblin King, na nalulunod sa napakainit na pag-atake, ay nagsimulang sumigaw sa sakit at nagbabanta na papatayin ang ating bayani. Ang banta ay tila nag-uumapaw mula sa kanyang mga bibig, ngunit malinaw na hindi na ito magtatagal. Matapos mapakinggan ang mga banta, si Joey ay tumugon ng malamig, huwag kang mag-alala, may natitira pa. Sabik niyang inilunsad ang lightning strike, isang malakas na pag-atake ng kidlat na nagdugtong sa firestorm attack. Ang pagsasama ng mga pag-atake ay nagdulot ng matinding pinsala sa Goblin Boss, na tila nasira ng kabuuan ng lakas sa ipinapakita ng ating bida. Ang Goblin Boss, na halos sumuko na ay nagsalita, mukhang hindi mo pa nagagamit ang buong kapangyarihan mo. Paumanhin, hindi ko kayang magbigay ng sapat na kasiyahan sa iyo. Nang marinig ito, ngumiti ang ating bayani, sayang talaga, gusto ko pa namang subukan ang aking Hand of God sa Six-Winged Angel form sa laban na ito. Ngunit mukhang kailangan kong gamitin na lang ito sa susunod na pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng dedikasyon habang pinagmamasdan ang Goblin King na humihinga pa rin ng mabigat. Hindi nagtagal, nagpasya si Joey na tapusin ang laban. Lumikha siya ng isang maliit ngunit napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang daliri. Ang maliit na butil ng kapangyarihan ay lumipad patungo sa Goblin King at tinapos nito ang laban sa isang mabangis na pagsabog. Samantala, labis na nagulat si Housemaster Wu habang pinapanood ang laban ng ating bayani mula sa control room. Si Joey sa kanyang angel form ay tila isang halimaw sa laban, saad nito.
Ang boss na ito ay espesyal na inayos sa paraang kahit isang level 26 na mandirigma ay magkakaroon ng malaking pagsubok upang puksain ito. Ngunit sa kabila ng tindi ng hamon, madali lamang itong natalo ng ating bayani. Ang makapangyarihan at kahangahangang pagganap ni Joey ay agad na nakuha ang atensyon ng Housemaster. Tinanong niya si Miss So kung mayroon siyang data mula sa pagsasanay ni Joey sa training ground. Sumagot si Miss So, meron, at bago dumating si Joey sa kasalukuyang laban, nagsanay siya sa training ground at matagumpay na nakumpleto ang level 10 combat form challenge sa loob lamang ng 6 na minuto at 12 segundo nang walang kahirap-hirap. Nang marinig ito, ngumiti ang Housemaster na may kasamang paghanga sa kahusayan ni Joey. Hindi nakakapagtaka na malaki ang tiwala ninyo kay Joey, ani ng Housemaster. Ngumiti si Miss So habang sinasabi, mabuti na rin na napatunayan ni Joey ang kanyang lakas ng direkta sa iyo. Nakita mo kung gaano siya kaepektibo sa laban. Sa sandaling mamatay ang boss, tumanggap ang koponan ng ating bayani ng abiso ng pagbati na nagpapahayag na natapos nila ang antas ng kaharian na ito sa loob ng 21 minuto at 16 na segundo. Ang gantimpala para sa kanilang tagumpay ay ilalabas sa lalong madaling panahon. Sa oras na matapos ang mensaheng ito, agad silang nagsimulang makatanggap ng mga experience points, na umabot sa 8,000 para sa bawat miyembro ng koponan na ikinagulat nila. Laking gulat din ni Wei Taizin nang makita na sa pamamagitan lamang ng pagtapos ng isang Abyss level realm ay nakakuha siya ng napakaraming experience points. Nakatumbas ng 1 linggong pagsasanay. Ang ating bayani naman ay nakakuha ng 11,236 na puntos ng karanasan, 10 libreng stat points, at 10 skill points matapos talunin ang boss. Nang makita niya ang mga gantimpala, agad niyang naisip na malapit na siyang mag-level up. Pagkatapos ng laban, tumakbo si Xiaoran papunta sa ating bida at nag-alala, Brother Joey, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tumugon si Joey, okay lang ako, nagkaroon lang ako ng kaunting problema. Halika, tingnan natin kung ano ang ibinigay ng boss bilang gantimpala. Nagtipon-tipon silang lahat at nagsimulang suriin ang mga gantimpala mula sa boss. Una nilang nakita ang isang golden weapon na Staff of Flame na may level requirement na 24. Kasama rin dito ang isang golden weapon na Shield of Fire Spirit na may parehong level requirement. Mayroon ding isang golden weapon na Ring of Flame Magic na kinakailangan din na level 24. Nang makita ang mga ito, nag-uumapaw ang saya ng lahat. Ang mga gantimpala ay tiyak na hindi ka panipaniwala dahil sa kanilang gintong kalidad. Napansin din ni Joey na sa pagkakataong ito, swerte sila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga kasama na kung sino man sa kanila ang nangangailangan ng alinman sa 3 kagamitan, maaari nilang kunin ito. Nang marinig ito, sinabi ni Wei Taizin, masyadong mataas ang level requirement ng mga armas na ito para sa akin, hindi ko ito magagamit. Sinabi rin ni Tang Lingxi, hindi bagay sa akin ang elemento ng apoy, kaya wala itong silbi sa akin. Kumpirmado rin ni Xiaoran at Song Xialan na wala ring pakinabang ang mga kagamitang ito para sa kanila. Pagkatapos nito, sinabi nila, maraming kontribusyon ang ginawa mo Brother Joey, kaya't maaari mong itago ang lahat ng ito. Nang marinig ito, kinuha ng ating bayani ang lahat ng kagamitan at sinabi, walang problema, papalitan ko ang mga ito ng mga puntos sa pamamagitan ng pagbebenta sa auction sa pamamagitan ng school network, at ibabahagi ito ng pantay-pantay sa lahat. Nang marinig ito ni Wei Taizin, sinabi niya, hindi Brother Joey, dapat mong itago ang hindi bababa sa 70% ng mga ito. Hindi natin matatapos ang realm na ito kung wala ka. Dagdag pa ni Song Xialan, dahil ikaw ang susi sa pagkatalo ng boss at hindi kami masyadong nakatulong, mas makabubuti na ikaw ang mag-uwi ng higit pa. Sumagot ang ating bayani, mas makabubuti ang pantay na pamamahagi, para walang mag-alala tungkol sa mga puntos sa loob ng ilang panahon. Sinabi rin ni Xiaoran sa lahat na pwede nilang itago ang mga ito, dahil wala nang kakulangan sa puntos si Joey. Nang marinig ito, sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Joey, malapit nang magsimula ang exchange competition. Sa mga experience points, makakabuti ang pag-unlad ng bawat isa.
Kailangan nating tandaan na ang layunin natin ay hindi lamang makamit ang championship kundi pati na rin ipagtanggol ang karangalan ng paaralan. Nang marinig ito, sumagot si Wei Taizin, hindi kita bibigwin Brother Joey. Mas paghihirapan ko pa ang aking pagsasanay. Sumang-ayon din sina Tang Lingxi at Song Xialan, gagawin din namin ang lahat ng makakaya namin Captain. Pagkarinig sa kanila, sinabi ni Joey, mabuti kung ganon. Ang tagumpay ay nakasalalay sa lahat ng ating pagsisikap. Naniniwala ako na magagawa nating manalo sa exchange competition. Matapos patayin ng Goblin King, lumabas si Joey at ang kanyang koponan mula sa dungeon, bitbit ang ngiti ng tagumpay. Masayang-masaya sila hindi lang dahil natapos nila ang kaharian, kundi dahil nagawa nila ito bilang isang nagkakaisang koponan. Sa paglabas nila mula sa Abyss Dungeon, sinalubong sila ni Housemaster Wu, na pumapalakpak sa tuwa at binabati sila. Si Housemaster Wu ay tila labis na natuwa sa kanilang pinakitang kapangyarihan, lalo na sa pagtapos ng practice level realm na siya mismo ang lumikha. Nang makita nila ang Housemaster na pumapalakpak sa kanila, hindi maipaliwanag ang saya at gulat ng koponan. Kasama rin ng Housemaster si Miss Su, na masaya rin na nakamasid. Nang mapansin ng koponan ng ating bida ang presensya ng dalawa, natuwa sila at hindi nila napigil ang magtanong, anong ginagawa nyo rito? Bagamat hindi sumagot si Miss Su, patuloy lang ang Housemaster sa pagbibigay ng papuri. Napakaganda ng inyong ginawang laban, sabi niya habang nakangiti, mas mahusay kayo kaysa sa inaasahan ko. Lalo na ikaw, Joey, nagbigay ka ng malaking sorpresa sa akin. Medyo nahihiya si Joey sa narinig niyang papuri, ngunit mabilis siyang nagpakumbaba. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin Housemaster, sabi niya habang nakangiti. Ngunit hindi pa natapos ang usapan doon. Kumpiyansang tinanong ni Housemaster Wu, Joey, sa tingin mo ba ay makukuha natin ang unang pwesto sa exchange competition? Agad na sumagot ang ating bida, sigurado akong makukuha natin ang unang pwesto. Ang determinasyon sa kanyang tinig ay hindi matatawaran. Nang marinig yun, tumawa si Housemaster Wu at sinabing, tama yan. Kailangan mo ng kumpiyansa para manalo sa championship, at malinaw na mayroon ka niyan. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Miss So ang kanyang opinyon tungkol sa nalalapit na exchange competition. Iminungkahi niyang si Joey ay gaganap muna bilang isang support sa mga unang laban upang maitago ang tunay niyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, iisipin ng mga kalaban na si Joey ay isang ordinaryong taga-suporta lamang. Ngunit kapag dumating ang tamang pagkakataon, ilalabas nila ang buong lakas ni Joey at tuluyang dodominahin ang kalaban. Ayon kay Miss So, kung isasagawa nila ang estratehiyang ito, malaki ang tsansa nilang makuha ang unang pwesto. Ipinaliwanag din ni Miss So na nais niyang ipakita sa ibang mga guro na mababa ang tingin kay Joey, na mali ang kanilang iniisip. Naniniwala siyang ito ang pinakamagandang plano upang patunayan ang tunay na potensyal ni Joey sa lahat. Nang marinig ito ni Housemaster Wu, nagningning ang kanyang mukha sa tuwa, dahil kahit sa mga pinakamahuhusay na henyo, palaging may pagkakaiba sa antas ng kasanayan. Sinabi ni Housemaster Wu na kahit magaling at malakas na sila, kailangan pa ng koponan ang dagdag na pagsasanay upang mapabuti ang kanilang koordinasyon. Sumasang-ayon si Miss So at nagsabing kailangan nilang magtrabaho pa ng husto sa aspeto ng pagtutulungan. Kasunod nito, inihayag ng Housemaster na magsisimula ang kanilang espesyal na pagsasanay bukas, upang matiyak na handa silang harapin ang anumang kalaban sa tournament. Pagkatapos nito, sinabi ni Housemaster Wu sa grupo na tapos na ang kanilang pagsasanay para sa araw na iyon at inutusan silang magpahinga. Ipinaalala niya na mahalaga ang tamang pahinga upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Gayunpaman bago sila umalis, ngumiti ng kakaiba ang Housemaster tila may pinaplano na naman. Binanggit niya na may ipatutupad siyang mga disciplinary measures sa mga susunod na araw para sa kanilang training. Nang marinig ito, nagulat at nagtaka si Joey at tinanong, Housemaster, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin ang tungkol dito? Ngunit bago pa makasagot ang Housemaster, ngumiti si Miss So at nagsabing, kung sasabihin namin sa iyo ngayon, mawawala ang sorpresa. Mas mabuting abangan niyo na lang.
Matapos ang kanyang sinabi, umalis si Miss So kasama si Housemaster Wu, iniwan ang grupo na nag-iisip kung ano ang magiging hamon sa mga darating na araw. Pagkatapos noon, tinipon ni Joey ang kanyang mga kasamahan at sinabi, kung ganun simula bukas, magsisimula na tayong maghanda ng mas seryoso para sa kompetisyon. Magtulungan tayo upang mas lalo tayong maging handa. Agad namang sumang-ayon ng lahat. Kinabukasan, makikita na may dalawang estudyanteng nakatayo sa labas ng Goblin Dungeon, nagkukwentuhan tungkol sa Abyss Realm difficulty. Isang estudyante ang nagsabing, ang Nightmare level ng Goblin Realm ay sobrang hirap. Sumang-ayon naman ang kanyang kasamahan, sinubukan ko ng 2 beses, pero hindi ko pa rin malampasan. Nagtanong ang isang estudyante, kung ganito nakahirap ang Nightmare level. Paano pa kaya ang Abyss level? Habang nag-uusap ang mga ito, narinig nila ang boses ng ilang tao sa kanilang likuran. Agad nilang nilingon ang pinagmula ng ingay, at nakita nila ang koponan ng ating bida, nag-uusap tungkol sa oras na kakailanganin upang ma-clear ang Abyss level. Sa kanilang talakayan, nagtatanungan sila kung kaya nilang tapusin ito sa loob lamang ng 10 minuto. Si Tang Lingxi ay nagsabi, matagal na tayong nagsasanay. At dahil sa mga buff ni Captain Joey, ang 10 minutong pagtapos nito ay tiyak na kaya natin. Nakinig si Taizin at sumang-ayon, oo, tama ka. Bukod pa roon, nagbigay sa akin ng ilang suggestion si Housemaster Wu kahapon. Samantala, nagulat ang mga estudyanteng nag-uusap kanina sa kanilang naririnig. Para bang ang Abyss Realm ay isang simpleng laro lamang para sa koponan ni Joey. Sino ang mga taong ito? Tanong ng unang estudyante. Sumagot naman ang isa pang estudyanteng nakatayo sa tabi niya. Sila ang team na magre-representa sa ating universidad sa National Freshman Exchange Competition. Nanlaki ang mata ng unang estudyante. Mga freshman ito, naalala ko, ang pinakamataas na level sa koponan natin noon ay level 19 lang. Pero ngayon ang pinakamababa ay level 20. Ang bilis ng pag-unlad nila. Tila hindi siya makapaniwala sa mabilis na pag-angat ng bagong team. Ngayon ko lang napagtanto, dagdag niya, nakita ko na yung batang iyon. Napakalakas niya, sumang-ayon ang kasama niya. Hindi lang basta malakas, siya ang unang nakatapos ng Abyss Realm at nanatiling top 1. Nang marinig ito, agad na tumingala ang unang estudyante sa leaderboard, at labis na namangha nang makita ang pangalan ni Joey sa unang pwesto. Siya si Joey. Ang Abyss Dungeon na ito na hirap tapusin ng mga Earth rank ay natapos niya na parang wala lang. Samantala, sa loob ng dungeon, naglalaban ang koponan ng ating bayani laban sa Goblin King. Nang simulan ng Goblin King ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, ang Apocalypse Meteor Fire, naramdaman ng lahat ang tensyon. Ang matinding pag-atake ay nagdudulot ng takot sa kahit sinuman, ngunit si Wei Taizin, imbes na matakot, buong tapang na sumugod patungo sa nag-aapoy na kalangitan. Tila walang makakapigil sa kanya. Nang bumagsak ang mga nagliliyab na meteor, itinaas ni Wei Taizin ang kanyang kamao, puno ng determinasyon. Sa isang malakas na suntok, nabasag niya ang nagbabagang apoy, at nagkadurog-durog ang mga meteor bago pa man makarating sa kanilang grupo. Tumayo siya ng matatag, ang mga itinuro ng Housemaster ang nagpalakas sa kanya, kaya't kaya na niyang depensahan ang mga atake ng Goblin King. Ngunit bago pa niya maramdaman ng lubos ang kanyang kapangyarihan, umatake muli ang Goblin King. Puno ng pangungutya ang boses nito. Ang mga mahihinang tulad mo ay mananatiling mahina. Huwag mong isipin sapat na ang kaunting lakas na nakuha mo laban sa akin, sigaw ng halimaw. Inihanda ng Goblin King ang kanyang higanteng kamay upang salakayin si Wei Taizin. Ngunit bago tumama ang suntok ng halimaw, dumating ang ating bayani sa tamang sandali. Sa isang mabilis at nagliliwanag na galaw, hinarap niya ang atake ng Goblin King. Sa isang malakas at mabigat na suntok, sumigaw ang Goblin sa sakit nang maputol ang buong braso nito. Sa isang iglap, bumagsak ang braso ng halimaw sa lupa, at labis na ikinagulat ng Goblin King ang bilis at lakas ng ating bida. Matapos ang matagumpay na depensa, humarap si Joey kay Wei Taizin at may halong papuri at sinabing, magaling ang ginawa mo Wei Taizin.
Naharangan mo ang unang atake ng boss, pero hindi pa tapos ito. Kaya sama-sama nating tapusin ang laban na ito. Dumating si Tang Lingxi at sinabi kay Wei Taizin, magpahinga ka na muna. Kami na ang bahala sa natitirang gawain. Pumayag si Wei Taizin at umatras. Habang sinusuri ng Goblin King ang kanyang sugatang braso, nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Nagtangka siyang magbanta, sinasabing papatayin niya silang lahat sa kanyang paghihiganti. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, dumating si Zhou Yi. Sa paggamit ng kanyang makapangyarihang Holy Chain, ganap niyang kinulong ang Goblin King. Habang mas lalong humihigpit ang mga tanikala sa katawan ng halimaw, rinig nila ang kanyang hinagpis, dahilan upang magningning ang ngiti sa lobby ng ating bayani. Ngayon nararamdaman mo ang tunay na sakit. Huwag kang mag-alala, kahit gaano pa kalakas ang iyong sigaw, hindi ka namin titigilan. Kasunod nito, lumapit si Song Shalan. Gamit ang kanyang mahiwagang talismans, nag-cast siya ng spell na tumama sa bawat bahagi ng katawan ng Goblin King. Ngayon, kahit ang kanyang sigaw ng paghihirap ay hindi na makalabas mula sa kanyang bibig. Ganap na sinupil ng talismans ni Song Shalan ang malupit na halimaw, at sa kabila ng matinding sakit, nawalan siya ng kakayahang makapagsalita. Sa puntong yun, inilunsad ni Tang Lingxi ang spell na natutunan niya kay Miss Su, ang makapangyarihang Electric Magic Thunderfall. Bumagsak mula sa kalangitan ang malalakas na kidlat, diretso sa katawan ng Goblin King, nagdulot ng mas matinding pagdurusa. Bagaman halos matuno ang laman ng halimaw sa lakas ng kidlat, nanatili siyang tahimik. Walang tinig na lumalabas mula sa kanyang bibig, ngunit ramdam niya ang labis na sakit. Pagkatapos ay dumating si Xiao Ran upang tuluyan ng tapusin ang laban. Hawak ang kanyang malaking espada, mabilis siyang sumugod, at sa isang malakas na pag-atake, pinugutan niya ng ulo ang Goblin King. Bumagsak ang halimaw sa lupa, tuluyang namatay. At maya-maya lang ay nagbigay ang dungeon ng pagbati sa kanilang tagumpay. Sa pagkakataong ito, na-clear nila ang buong realm sa loob lamang ng 8 minuto at 36 na segundo, isang record na magpapaalala sa lahat ng kanilang kahusayan sa labanan. Matapos ang matagumpay na pag-clear ng dungeon, lumabas ang koponan na puno ng pagmamataas. Nang makita ng Housemaster ang kanilang ginawa, napuno siya ng kasiyahan at pinuri sila. Habang papalapit si Joey sa Housemaster, nagtanong siya, "Housemaster, anong ginagawa mo dito?" Ngumiti ang Housemaster at ipinaliwanag ang kanyang pagdating, "Nandito ako para ipaalam sa inyo ang petsa ng National Freshman Exchange Competition. Gaganapin ito sa loob ng 1 linggo. Bukas, dadalhin ko kayo sa lugar ng kompetisyon, sa Qingjing University." Ang balitang ito ay nagdulot ng labis na kasiyahan sa buong koponan. Matagal na nilang inaasahan ang kompetisyon, at ngayon, ito na ang oras upang ipakita ang lahat ng kanilang napag-aralan at pinaghirapan sa tunay na laban. Kitang-kita rin ang saya at kasabikan sa mga mata ng ating bida. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makipaglaban sa mga henyo mula sa iba't ibang unibersidad. Nababoard na siya sa pakikipaglaban sa mga Abyss Realm bosses, at ngayon sa wakas ay dumating na ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas at kakayahan. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang kompetisyon, isang mahalagang talakayan ang isinagawa ni Housemaster Wu kasama ang kanyang koponan. Ipinaliwanag niya ang plano para sa kanilang maayos at ligtas na pagbiyahe patungo sa Qingjing University, ang prestihiyosong lugar kung saan gaganapin ang exchange competition. Sa pagkakataong ito, hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ang anumang panganib sa daan, kaya't bilang isang hakbang ng pag-iingat, sinabi ng Housemaster na gagamitin nila ang exclusive teleportation point ng akademya. Ito ay isang natatanging pamamaraan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya at panganib habang sila'y nasa biyahe. Sa tulong ng teleportation gate, ang buong koponan ay tiyak na makakarating sa lugar ng kompetisyon ng mabilis, ligtas, at walang anumang sagabal. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng plano, pinangunahan ni Housemaster Wu ang koponan patungo sa teleportation point ng akademya. Habang naglalakad sila, naramdaman ng bawat isa ang bigat ng kanilang gagawin,
ngunit kasabay nito ang kasabikan para sa paparating na laban. Pagsapit nila sa teleportation point, doon nila natagpuan ang iba pang miyembro ng akademya, na nagtitipon upang magpaabot ng suporta. Nandoon ang punong guro kasama ang mga housemaster mula sa iba't ibang klase. Lahat ng mga naroroon ay nakangiti, ang mga pagbati ay puno ng pag-asa at tiwala sa kakayahan ng koponan. Lumapit si Housemaster Wu sa punong guro at sinabing, "Nakarating kami ng ligtas at handa na ang lahat." Tumango ang punong guro at nagpasalamat sa pagpunta nila. Pagkatapos ay lumingon siya sa koponan ni Joey at sinabing, "Sa pagkakataong ito, bilang mga chosen freshmen, kayo ang magdadala ng tagumpay at karangalan sa ating akademya. 4 na beses na tayong magkakasunod na naging kampyon, at ngayon, umaasa kami na sa inyong mga balikat na kasalalay ang ika-5 panalo. Hindi lamang ninyo ipapakita ang inyong galing, kundi dadalhin ninyo ang pangalan ng ating paaralan sa pinakamataas na antas." Narinig ng koponan ang mga salita ng punong guro at naramdaman ang responsibilidad, ngunit maigi at kumpiyansa silang nagsabi na, "Hindi namin kayo bibiguin." Matapos ang pag-uusap, inatasan ng punong guro ang Element Master na i-activate ang teleportation formation. Nakangiti at tumango ang Element Master nang marinig ang utos, sabay nagpakawala ng makapangyarihang magic spell. Ang asul na liwanag ay agad na kumislap, at unti-unting na-activate ang teleportation formation. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang nasa harapan nila, at bumukas na ang teleportation gate. Agad na naghanda ang koponan, kasama si Housemaster Wu at Miss Su, isa-isa silang pumasok sa loob ng formation. Habang nag-teleport na ang koponan, nagpaalala ang punong guro, "Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay." Kasabay ng kanyang mga salita, naglaho ang grupo, nagliliyab ng liwanag sa hangin. Makalipas ang ilang sandali lamang, narating na nila ang Qingjing University. Bakas sa mukha ni Joey ang pagkagulat nang mapagtanto kung gaano kabilis ang kanilang naging biyahe. "Hindi ba sinabi ninyo na 2 milyong kilometro ang distansya sa pagitan ng dalawang paaralan? Paano tayo nakarating dito ng ganito kabilis?" tanong niya, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Ngumiti si Miss So at agad na sumagot, "Ito ay salamat sa casting ability ni Housemaster Joe. Kung hindi dahil sa kanya, ilang linggo tayong maglalakbay sakay ng tren." Ang ganitong uri ng long-distance teleportation ay posible lamang sa mga tertiary awakened mages. Hindi pa man nakakaalis ang pagkagulat sa kanila, isang tao ang agad sumalubong at bumati sa kanilang pagdating. "Malugod ko kayong tinatanggap sa Qingjing University." Ang taong ito ay si Cheng Yongchun, isang tertiary awakened mechanist. Muling nagsalita si Cheng at sinabing, "Isang karangalan para sa akin na nandito kayong lahat." Agad namang binati siya ni Housemaster Wu, "Housemaster Cheng, ano ang nagdala sa'yo rito?" Sabay abot niya ng kamay. Nakipagkamay si Cheng at sumagot, "Siyempre, nandito ako para bisitahin ang aking dating kaibigan." Pagkatapos, bumaling si Housemaster Cheng sa koponan ni Joey. Tila inaaral niya ang mga ito ng mabuti at sinabi, "Wu, ang mga batang dinala mo rito ay mukhang maayos at malalakas." Tumawa si Housemaster Wu sa narinig at sinabing, "Narinig ko rin na malalakas ang mga freshmen sa akademya ninyo ngayong taon." Pagkatapos ay ipinatong ni Housemaster Wu ang kanyang kamay sa balikat ni Cheng at pabirong sabi, "Makikita natin ang tapang ng bawat isa sa kompetisyon." Tumawa at tumango si Cheng, sumasang-ayon sa sinabi niya. Matapos makipag-usap sa kanyang kaibigan, bumalik si Housemaster Wu sa koponan at nagsalita, "May ilang paalala muna bago tayo magpatuloy." Ang seremonya ng pagbubukas para sa exchange competition ay sa ika-10 araw, at magsisimula agad ang mga laban pagkatapos noon. Dahil nakapag-training na kayo ng 1 buwan, hindi na kami gagawa ng anumang karagdagang pagsasanay. Kaya't gamitin ninyo ang oras na ito para magpahinga at maghanda. Nagbigay rin siya ng babala, ngunit tandaan, maraming turista ang dumadagsa sa Qingjing City kamakailan, at maaaring may mga spy mula sa ibang lahi. Bawat taon, sa ganitong mga event, tina-target ng mga demonyo at iba pang mga halimaw ang mga talentado at malalakas na individual.
Pagkatapos magpaalam ni Housemaster Wu, sinabi rin niya sa koponan na maaari silang magpakasaya sa mga susunod na araw, subalit mahigpit niyang paalala na tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nang marinig ito, tumango ang lahat at pumunta na sa kani-kanilang mga kwarto. Sa loob ng kanyang silid, tumayo si Joey sa balcony, nagmamasid sa paligid ng Qingjing University. Habang nagmumuni-muni, biglang dumating ang isang lumilipad na robot at bumati, "Maligayang pagdating sa Qingjing University Apartment, Mr. Joey. Mangyaring magtanong ng walang pag-aalinlangan kung may kailangan ka." Nakangiti si Joey at sumagot, "Salamat pero wala akong kailangan sa ngayon." Sa loob-loob niya, naisip niyang maganda ang serbisyo sa Qingjing University. Pagkaalis ng robot, wala siyang magawa kaya't naisip niyang buksan ang kanyang system upang gamitin ang mga experience points na naipon niya mula sa matinding pagsasanay. Pinindot niya ang level up at agad siyang binati ng system. Ngayon, level 23 na siya. Nakatanggap siya ng 20 free stat points at 20 skill points. Ngunit nang makita niya ang kanyang status, napagtanto niyang matagal pa bago niya maabot ang level 24, dahil kulang pa ang kanyang mga naipong experience points. Naisip niya, dahil karamihan sa mga skills ko ay nasa grade C at B, kapag naabot ko na ang secondary awakening, matututo ako ng mga B+ grade Saint Knight skills. Kailangan kong magsanay pa upang makamit iyon. Bukod pa rito, iniisip ni Joey ang posibilidad na matutunan ang Jewel of Apocalypse, isang grade A skill na maaari niyang makuha pagkatapos ng kanyang secondary awakening. Kapag natamo niya ito, ang Jewel of Light ay magbibigay ng malakas na buff sa kanyang mga kasamahan, samantalang ang Jewel of Darkness ay magpapakawala ng mga nakakamatay na kapangyarihan laban sa kanyang mga kalaban. Bagamat tila malayo pa ang tertiary awakening, hindi nawawala ng pag-asa si Joey. Alam niyang kailangan niyang magsumikap at gamitin ang bawat oportunidad upang lumago ang kanyang kapangyarihan. Kaya't nagpasya siyang tapusin muna ang misyon na ibinigay ng system upang madagdagan ang kanyang experience points at mas mabilis maabot ang kanyang mga layunin. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang pinakahihintay na araw ng exchange competition. Tumindi ang tensyon sa paligid habang inanunsyo ang pagsisimula ng ika-157 na National Freshman Exchange Competition ng China. Maya-maya, unang ipinakilala ang koponan ng Sukang University, ang defending champion mula sa nakaraang taon at ang universidad ng ating bida. Sa sandaling marinig ng mga manonood ang pangalan ng Sukang University, nag-ingay ang buong arena sa sigawan at hiyawan, puno ng tuwa at pagkasabik. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa bawat galaw ng mga miyembro ng koponan, at ang enerhiya ng paligid ay ramdam na ramdam. Habang naririnig ang malalakas na sigaw mula sa mga tao, napangiti si Joey. Hindi na ako nagtataka kung bakit gustong-gusto ng lahat ng estudyante na lumahok sa National Exchange Competition. Ang tanawin at ingay dito ay talagang kahanga-hanga, sabi niya. Nakatayo sa tabi niya si Xiao Ran, na napatingin din sa malawak na arena at sinabing, ito pa lang ang opening ceremony. Kapag dumating na ang finals, doble pa ang bilang ng mga taong nandito ngayon ang dadalo. Pagkatapos ng Sukang University, ipinakilala ang kanilang susunod na kalaban, ang Rongyang University. Subalit, imbes na matuwa at masabik ang maramdaman ng mga ito, bakas ang pagkabahala sa mga mukha ng mga manlalaro ng Rongyang. Nang makita nila ang koponan ng Sukang University, tila nawalan sila ng pag-asa. Para sa kanila, ang pagharap sa reynang champion ay parang isang sumpa, lalo na sa unang laban pa lamang. Malas naman natin, sukang agad ang kalaban, sabi ng isang manlalaro, halatang kinakabahan. Parang magiging stepping stone lang tayo nila. Oo nga, dagdag pa ng isa. Champion sila noong nakaraang taon. Talagang malas ang team natin na sila agad ang makakaharap. Habang patuloy silang nag-aalala, nagsalita ang kanilang kapitan, sinisikap buhayin ng loob ang mga kasama. Walang dapat ikatakot, sabi niya. Nasa top 30 tayo noong nakaraang taon. May laban tayo, kaya magagawa natin ang paraan. Samantala, ang atensyon ng mga manunood ay napunta kay Joey at sa kanyang koponan. Nang makita siya, halos lahat ay napanganga sa gulat.
Isang estudyante mula sa audience ang sumigaw, yung Saint Knight sa dulo, level 23 na siya. Nagpatuloy ang bulungan at usapan sa paligid, habang ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang level niya mas mataas pa kaysa sa karamihan. Buti na lang at support lang siya. Sabi pa ng isa, kung attacker siya, siguradong tapos na ang laban para sa Rongyang University. Gayunpaman, sa kabila ng pangamba ng kanyang koponan, ang kapitan ng Rongyang University ay nanatiling kalmado. Upang hikayatin ang kanyang mga kasama, sinabi niya, "Oo, nakakahanga ang level 23 Saint Knight ng sukang, pero tandaan ninyo, hindi level ang nagtatakda ng panalo sa ganitong klaseng kompetisyon." Sabi niya ito ng may kumpiyansa, umaasang mapanumbalik ang tiwala ng kanyang koponan. Pagkatapos nito, sabay na pumasok ang dalawang koponan sa arena. Habang nagmamarcha sila papasok, nagsimula na ang pagbuo ng contest field, at isang malakas na proteksyon na panangga ang bumalot sa buong paligid upang protektahan ang mga manunood mula sa posibleng pinsala ng mga atake. Kasabay ng pag-activate ng defensive field, nagsimula ang countdown para sa laban. Agad na naghanda ang Rongyang University team para sa mental focus spell at umaabante na sa pag-atake. Ngunit inutusan sila ng kanilang kapitan na huminto. "Manatili lang muna tayo rito. Depensahan muna natin at tingnan natin kung ano ang gagawin nila." Sabi niya. Sumunod ang lahat, huminto at naghintay. Ngunit sa kanilang paghinto, nanlaki ang mata ng buong koponan sa kanilang nasaksihan. Isang napakaliwanag at makapangyarihang banal na enerhiya ang biglang lumitaw sa harap nila. Si Joey, ang ating bida, ay mabilis na nag-activate ng Blessing of God, Blessing of Protection, Blessing of Dawn, at Blessing of Courage, mga buff na agad na nagbigay ng malaking lakas sa kanyang buong koponan. Muling nagulat ang mga manonood. Hindi nila akalain na sa loob lamang ng ilang segundo ay kaya ni Joey na mag-cast ng napakaraming buff. Isang kakayahang hindi basta-basta nakikita sa ganitong kompetisyon. Halos hindi makapaniwala ang mga manonood sa ipinakitang kakayahan ni Joey. Tila ngayon ay alam na nila ang rason kung bakit siya ang kapitan ng universidad. Samantala, nang mapansin ni Housemaster Cheng ang kakayahang ito, napatingin siya kay Housemaster Wu at sinabi, "Ang Saint Knight na estudyante mo, si Joey, ay talagang kahanga-hanga. Ang lakas ng iyong koponan ay tumaas ng halos 50% dahil sa mga buff na iyon." Tumawa si Housemaster Wu sa narinig at may pagmamalaking sumagot. "Tama ka, Cheng. Bilang isang hidden class, ang Saint Knight ay may espesyalidad sa pagcast ng malalaking buff. Sa team matches tulad nito, mas nagiging epektibo ang mga kakayahan niya." Habang nag-uusap sila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Housemaster Cheng. Naging seryoso ang kanyang mukha, at may tensyon sa kanyang pag-iisip. "Sa kabutihang palad, ang aming koponan ay may sarili ring mga baraha. Kung hindi, si Joey lamang ay sapat na upang magdala sa amin ng malaking gulo." Mabalik sa arena, tila huminto ang oras para sa koponan ng Rongyang University. Sa harap nila, ang koponan ng Sukang University ay nagmistulang mga Diyos ng digmaan, hindi matitinag at puno ng kapangyarihan. Ang nag-aalab na presensya ni Joey, kasama ang kanyang mga malalakas na buff at ang buong koponan, ay tila nagpasabog ng takot sa puso ng bawat miyembro ng Rongyang. "Kapitan, anong gagawin natin ngayon?" Halos sabay-sabay na tanong ng mga manlalaro, ang panginginig sa kanilang mga boses ay hindi may kaila. Lahat sila ay nakatago sa anino ng takot, ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba, tila nalilito kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang laban. Ang kapitan, bagamat nanginginig din sa takot, ay sinubukan magpakatatag. "Sa tingin ko, kaya ko itong ma-block," sabi niya, ang kanyang tinig ay pilit na pinipigilan. Subalit, sa kanyang mga salita, hindi may kakaila ang takot na pumapaligid sa kanyang pagkatao. Kaya dito nagtatapos ang kabanata, mga kaibigan. Kung ano ang susunod na mangyayari malalaman natin sa susunod na kabanata, at huwag kalimutang magbigay ng number out of 50 sa kabanata at magkikita pa tayo sa isa pang video. Till then, goodbye. Ngayon, kung ano ang susunod na mangyayari, maaari mong sabihin ang iyong opinyon sa pamamagitan ng pagkomento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ilike din ang video.